All stories are based on true events. Ilang beses ka tumitingin sa rearview kapag gabi. At kung sa isang tingin, may white na anyo sa likod, sa loob mismo ng kotse, bilingon ka ba? Ako nga pala, si Junia. At kwento natin ngayon tungkol sa isang white lady na sumasakay sa backseat ng sasakyan. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, kapag may tunog sa likod, huwag mong titigan ng matagal. Tara, simulan natin. Si Arman, age 32, isang delivery driver. Galing siya sa overtime. Amoy kape ang hininga. Mabigat ang talukap ng mata. May isang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magkamali sa daan. Uuwi siya sa anak niya at sa nanay niyang mag-isa. Kaya tahimik siyang nagmamaneho. Windows closed. Radio low. Seatbelt tight. At dito nagsimula ang mali. Nung mas narinig niya ang loob kaysa sa labas. Encounter 1. Kaskas sa backseat. Wiper rhythm. Swish. Swish. Kahit may nang ambon lang. Dashboard lights. Dim. Steady. Tapos, may tunog na hindi tugma. Kaskas. Kaskas. Parang naglalaro ng plastic. Sa loob ng kotse. Sa likod niya. Hindi siya lumingon. Tumingin siya sa rear view. Isang mabilis. Sa rear view, may babaeng punitang damit sa backseat. Nakayuko. Kita niyang kamay. Kulay abo ang balat. Mahaba ang mga daliri at kuko. Parang nilalaro niyang seat cover. Nag-blink siya at bigla itong nawala sa likod. Pagod lang siguro, bulong niya. Pero hindi niya pinaniwalaan sarili niya. Bumalik ang kaskas. Na yon, mas malapit sa kanan niyang tenga. Napasulap siya ulit at lumihis ang manibela ng konti. Busina sa malayo. Ilaw sa side mirror. Near miss. Huminga siya ng malalim. Hawak sa manibela. Ang mga mata nakafocus sa daan. Rule, isang tingin lang. Huwag kang dadalawa. Kapag hindi mo siya pinansin, mag-iiwan siya ng tanda. Pangalawa, lumamig ang loob ng sasakyan. Nag-fog ang rear window. Normal. Akala niya. Tapos, nag-click yung seatbelt buckle sa likod. Kasunod, chime. Ding, ding. Parang may unbuckled passenger sa backseat. Hindi siya nagsakay. Wala siyang kasama. Tumingin sa rear view ulit. Isang mabilis. Walang katawan. Pero may white na tela nakasabit sa gilid ng headrest. Parang punit na kurtina. Tapos sa fog glass, may 3 guhit na dahan-dahang lumilitaw. May matigas na bagay na humahagod sa fog.
mula sa loob. Sa dulo ng guhit, may bakas ng daliri, kulay abu-iting, parang bulok. Binuksan niya ang defogger. Mainit na hangin. Pero mas lalong kumapal ang fog sa isang sulok. Parang may huminga doon. At may mahina na tawa sa likod. Basad. Parang hindi galing sa lalamunan. Hindi lumingon ang driver. Pinindot niya ang cabin light. Ayaw umilaw. Ting, ding. Tuloy ang seatbelt chime. Rule, kapag nag-chime ang likod, huwag ka tumigil. Pangatlo, kapag sinubukan mong patunayan, mas lumalakas. Huli. Encounter 3. Dashcam black frame. Nakarating si Arman sa garahe. Nakapark. Engine idle. Doors locked. Pero hindi siya bumaba. Ayaw niyang iwan ang backseat nang hindi niya alam. Binuksan niya ang dashcam app sa phone. Bright screen sa dilim. Pinanood niya yung moment ng unang kaskas. Normal drive. Tapos, black frame. Half second. Balik. Isa. Dalawa. Tatlo. Sakto sa kaskas. Sa audio, may giggle. Mahina. Malapit. Pag-rewind niya, same. Exact timing. Biglang may tunog sa likod. Isang paskas lang. Isang mahaba. At sa rear view, may puting anyo ulit. Mas malapit. Punit ang damit. Kita ang katawan nito. Gray-black ang balat. Mahaba ang mga daliri. Sa isang iglap, tumunog ang seatbelt buckle ulit. Click. Ding-ding. Chime. Parang may occupied sa likod. Pinatay niya ang phone screen. Hindi siya humarap. Huminga lang siya. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko sinasadya. Tumigil ang kaskas. Pero bago tuluyang tumahimik, may isang tap sa likod ng upuan. Tok. Kinabukasan, akala niya tapos na. Walang kaskas. Walang chime. Pero isang gabi sa stoplight, sa rear view, may puting tela na nakalawit sa likod. At bago siya mag-blink, may tunog ng plastic na parang pinaglalaruan. Tanong ulit. Kung nasa loob ka ng kotse at may kumakaskas sa likod, dilingon ka ba? Ako si Junia. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi.